Yon mga masters, bali 8 videos, araw-araw tuwing umaga na po tayo mag-a-upload. Maraming salamat sa mga solid kong masters dyan na patuloy pa rin na sumusuporta sa aking mga ina-upload na kwento o videos. At sa mga hindi nag-skip, maraming salamat po sa inyong lahat. At mag-iingat po kayo palagi and God bless. Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 8 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 8 videos nga po ma-upload ko. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Raimundo Dayundon, shoutout kay Elenita Padernos. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Bagamat ang kaligayahan ay nahulog mula sa langit, ngunit ang tatlong tao ay hindi tanga. Paano sila maniniwala na ang pay ay nahulog mula sa langit? Bukod dito, ito ay isang malaking pay pa rin. Ano ang gusto mo? Magiging napakabait mo ba? Nakabantay si Futian. Anong gusto ko? Malumanay na ngumiti si Ye Gotcheng, tulungan ang pinuno ng lipi. Hindi mo iniisip na ako ay isang taong napakasama, kahit na tayo ay kalaban. Ngunit ang kaaway ng kalaban, minsan kaibigan din, tama. Matalino kang tao. Dapat alam mo kung sino ang tinutukoy ko. Magiliw na ngumiti si Ye Gotcheng. Natural na alam ni Futian at ng iba pa na ang kaaway ni Ye Gotcheng ay Aaron. Mas mabuting tumulong sa Patriarch kaysa magkaroon ng lahat. Kung ako sa iyo, kukunin ko ang 2 malalaking lungsod na ito at palalakihin ang aking sarili. Pagkatapos ay pipiliin kong sumali sa ating Yaoshen Pavilion at immortal na lugar sa dagat, o sumali sa tuktok ng asol na bundok, o bilog sa magkabilang panig at samantalahin ang magkabilang panig upang palakasin ang aking sarili. Paano magiging aso ang Aaron? Malamig na ngumiti si Ye Gotcheng, at pagkatapos ay naglakad patungo sa Fu sa gilid ni Tian. Muli siyang ngumiti at mamulong sa kanyang tenga, kahit payag kang maging aso, makakatulong ka sa pamilya. Sa tingin mo, papakawalan ka ng Aaron dahil aso ka. Gusto lang niyang magpalaki at mangibabaw ang mundo sa lahat ng direksyon, kaya't iniiwan kanya ng isang aso upang magtrabaho para sa kanya pansamantala. Tulungan ng isang araw leng, dahon gulungsod malinaw na pinag-uusapan ang pinakamalalim na bahagi ng kanyang puso. Hinding-hindi papakawalan ni Aaron ang ginawa niya kina Ivory at Hanayan. Napakalinaw din niya tungkol dito, kaya noon pa man ay gusto na niyang makaipon ng lakas. Ngayon hindi mo na kailangang maging isang aso, maaari mong palagwin ang iyong sarili. Dahil doon, nakangiting tumingin si Ye Gotcheng kay Futian. Malamig na sabi ni Futian, ano ang gusto mo sa amin? Nais kong patayin mo siya, patayin ang lahat ng mga kaalyado ng kanyang mahiwagang alyansa, at gusto ko ang kawalan at pagkawasak. Sa wakas, gusto kong makipagtulungan ka sa akin upang palibutan at sugpuin ang Aaron. Biglang malamig na tuwang-tuwa si Ye Gotcheng. Palibutan at sugpuin ang Aaron. Nagulat si Futian, Fume at Ye Shijun. Ngunit sa susunod na segundo, ang tatlong tao ay halos para sa iba't ibang layunin, habang kumukulo ang dugo. Kung mapatay ang Aaron, makakapagpahinga na sila ng mapayapa sa hinaharap. Sa aming gamot na God Pavilion at ang iyong suporta sa Ye Allied Forces, ano ang magagawa ng Aaron kahit na siya ay may kakayahan? Sabi ni Ye Gotcheng na may malamig na ngiti. Tumanggaw si Futian, na hindi komitado. Narito ang lugar ng pagkubkob at pagsupil. Tingnan ang tulong araw nod, nguyan sa oras na ito sa mga kamay ng enerhiya ilipat, Flint lokasyon ng lungsod, agad na minarkahan ng pula. Lungsod ng Flint, nataranta ang 3. Ang pagkubkob at pagsugpo ay hindi isang problema, ngunit bakit dapat ang lokasyon ay nasa lungsod ng Flint? Bukas ng umaga, ang Aaron ay aalis sa lungsod ng Chanho patungo sa lungsod ng Washi. Pagkaalis niya,
agad mong nililinis ang mga natitirang kasamaan ng misteryosong alyansa ng tao sa lungsod ng Tianho. Pagkatapos nito, hinati mo ang iyong mga tropa sa dalawang paraan, ang isa para sirain ang nihilismo, ang isa para suportahan ang lungsod ng Washi. Kaya mo ba iyon? Tanong ni Ye Gucheng. Bakit pumunta ang Aaron sa lungsod ng Washi? Nagdududa si Fu Tian. You don't need to worry about this. Just do what I tell you. Ngumisi si Ye Gucheng. Paano ko malalaman kung nagsinungaling ka sa amin? Nagpatuloy si Fu Tian. Alam kong itatanong mo yan. Sa isang panunuya, ibinato ni Ye Gucheng ang isang dilaw na utos. Walang-walang hanggang kaaway sa mundo, tanging walang hanggang interes. Ito ay isang imperial na utos na isinulat ni Zhu Chunhao, ang pinuno ng Flint City. Napakalinaw na hanggat ang pamilya Zhou ay nasa isang araw, ang lungsod ng Flint ay palaging nasa ilalim ng iyong utos. Sinabi ni na Chong Ye Shijun at Fu Mei, ang imperial na kautusan at selyo ay totoo. Ito ay isang deposito. Tumawa si Ye Gucheng. Nagkatinginan sina Fu Tian at Ye Shijun at nasa sabik. Dati, natatakot sila na malilimitahan ang kanilang kapangyarihan pagkatapos nilang labanan ang Aaron, pero ngayon, iba na. Matapos ang pagtalikod sa kanya, magkakaroon ng magandang kinabukasan ang pamilya Fuya. Bueno, kung umalis si Han Sanming sa lungsod ng walang kasalanan, gagawin namin ang iniutos mo. Matapos makuha ang tango ni Ye Shijun, tumalikod si Fu Tian at sinabi. Huwag kang mag-alala, lalabas siya ng lungsod. Magpapahinga ako ng maaga at magiging sobrang abala bukas, ginagarantiyahan ng reputasyon ng walang kamatayang si Area at Yaoshen Pavilion. Sabi ni Ye Gucheng, na may malamig na ngiti, tumalikod at diretsyong umalis. Pagtingin sa likod ni Ye Gucheng, talagang nalilito sina Fu Tian, Fu Mei at Ye Shijun. Bakit siguro si Ye Gucheng na pupunta ang Aaron sa lungsod ng Washi? Kung totoo ang sinabi niya, ito ay isang magandang pagkakataon para sa amin. Nagpasya si Fu Mei na pupunta si Ye Gucheng, at bigla niyang sinabi sa malamig na boses. Ang pagkuha ng 4 na lungsod ay maaaring ganap na malutas ang problema ng pagbibigay daan sa nihilismo, na talagang nakakatulong para sa ating pag-unlad. Sabi ni Ye Shijun. At the same time, makakakuha tayo ng 4 na masasamang hari para tulungan tayo sa loob ng 1 taon. Ang pinakamahalagang bagay ay maibsan ang malubhang problema ng Aaron. Mukhang sulit ang negosyong ito. Nakangiting sabi ni Fu Tian. Tumango si Fu Mei at Ye Shijun. Ngayon ang tanging variable ay upang makita kung ang Aaron ay aalis sa lungsod bukas, at kung siya ay pupunta sa Washicheng. Bulong-bulungan ni Ye Shijun, bukas. Nanliit ang mga mata ni Fu Mei. Bukas, totoo ba? Kinaumagahan, natutulog na si Aaron. Sa unang gabi ng pag-alis ni Ivory, ang Aaron ay nag-aalala at hindi nakuha. Bahagya siyang nakatulog hanggang sa hating gabi, at tulog pa rin siya sa umaga. Bagamat maraming bagay pagkatapos ng digmaan, alam din ni Fu Mang na malulungkot si Han Sanchen kagabi, kaya maaga siyang nag-asikaso ng maraming aftercare. Maraming bagong miyembro ng misteryosong alyansa. Hindi bababa sa bago ang alyansa ng Fuya. Ang general ng paligsahan sa martial arts ay karaniwang gumawa ng mga damit pangkasal para sa Aaron. Sa oras na ito, karamihan sa mga dumating sa alyansa ay piniling sumali sa mahiwagang alyansa. Pagkatapos ng lahat, gumawa ng desisyon ang Aaron at ang kalyadong puwersa ng Fuya. Bukod dito, ang orihinal na pagkakakilanlan ni Aaron bilang isang misteryosong tao ay mas maimpluwensyahan sa lahat ng bahagi ng mundo, na natural na umaakit sa maraming tao na sumali. Si Wang Simon ay dumating upang kumusta ng maaga kagabi. Kaninang umaga, formal na sumali ang pamilya Wang sa misteryosong alyansa ng tao at pinamunuan ang Front Army ng Nave. Ang pagtatatag ng Front Army ay pansamantalang inookupahan ng mga bagong dating mula sa lungsod ng Tianho. Nagplano si Fu Mang na ayusin at sanayin ang mga taong ito, at pagkatapos ay inayos na pumunta sa nihilismo upang tumulong sa nihilismo na pansamantalang magbantay. Isa rin itong sangay at base ng Mystic Alliance. Nang matapos ang pagpaparehistro, ibinigay ni Fu Mang ang mga taong muling inayos kay Wang Dong, kaya umakyat siya sa itaas upang hanapin ang Aaron. Ngunit sa oras na ito ay tumayo si Aaron, nakaupo sa mesa, maingat na may hawak na mapa sa pag-aaral. Gising ka na ba? Bakit hindi ka magpahinga?
Pumasok si Fumang sa bahay at nakangiting sabi. Aaron basta-basta ng isang ngiti, walang malasakit na paraan, ikaw ay abala sa maagang umaga, ako ito alyansa leader kung paano magkaroon ng isang magandang pahinga. You can't say that. Palagi kang nangunguna sa isang digmaan. You should have a rest after a war. You deserve it. Sabi ni Fumang, umupo sa tabi ng Aaron at nakita siyang nag-aaral ng mapa. Nagulat siya, bakit ka tumitingin sa mapa? Pag-aralan ang susunod na hakbang. Tumawa si Aaron. Napakabilis. Fumang Road. Ito ay nanalo lamang sa labanan, at ito ay hindi maliit. Isa itong magandang pagkakataon para gumaling at umunlad. Bukod dito, sa kasalukuyang lakas ng mahiwagang alyansa, malayo pa ito sa pagkukusa. Kung gusto mong mabuhay, kailangan mong protektahan ang iyong sarili gamit ang iyong mga kamao. Kung gusto mong mamuhay ng mapayapang buhay, kailangan mong ilagay ang stick sa iyong mga kamay. Naintindihan ko ito nang dumating ako sa mundo ng lahat ng direksyon. Ang malamig na paraan ng Aaron. Gusto ng Aaron na mamuhay ng payapa kasama si Ivory, ngunit sa katunayan, sino ang hahayaang mamuhay sila ng mapayapa? Nais mabuhay sa kapayapaan, ang tanging paraan ay isang malakas na kamao, mahusay na lakas. Higit pa rito, hindi na ipaghiganti ng Aaron ang puot sa pagpatay sa chess at lason na babae. Dahil ang mga kaaway na ito ang mga nangungunang tao sa mundo, ginugulo lang nila ang kaayusan ng mundo. Hinding-hindi susuko ang immortalized si Arya at Yao Shen Pavilion, kaya mas mabuting magkusa tayong umatake sa halip na maghintay na mamatay. Natapos ang Aaron at itinuro ang mapa. Gusto mong kunin ang lahat ng lungsod sa paligid ng Xianling Island. Kahit isa o dalawa sa kanila ang dapat manalo. Sa hinaharap, parami ng parami ang papasok at lalabas. Kahit na nakatago ang Xianling Island, malalantad din ito sooner or later. Strategically speaking, ang isolated islands ay madaling ipagtanggol, at mahirap salakayin, ngunit ang problema ay imposibleng lumawak sa labas, itinuro ni Aaron ang mapa at sinuri ang sitwasyon ng detalyado. Kung maaari nating kunin ang dalawang lungsod na ito, maaari tayong bumuo ng mga sungay sa isa't isa at pahabain ang frontline. Mayroong ilang iba pang mga neutral na lungsod sa harap na maaaring magamit bilang mga strategic buffer belt. Walang pagkakataon para sa Yao Shen Pavilion o iba pang puwersa na sumugod sa amin. Gaya ng sinabi ni Han Sanchen, ang Fumang ay walang katiyakan. Upang mapanalunan ang dalawang pinakamalapit na lungsod ng Xianling Island ay maaari talagang palawakin ang strategic depth, ngunit naiintindihan din ni Fumang na ang dalawang lungsod na ito ay napakahirap makuha. Bagaman ang mga lungsod sa paligid ng isla ng Xianling ay malayo sa gitnang lugar, nakatira sila sa isang panig, umunlad sa loob ng maraming taon at may malaking impluwensya. Hindi banggitin sa amin, kahit na sa simula ng pagtatatag ng Yao Shen Pavilion, ang lungsod ay nawasak kahit saan, ngunit ito ay palaging umuunlad sa Timog Silangan at Timog Kanluran, at ang mga polar na rehiyon sa Silangan, Kanluran, Hilaga at Timog ay hindi kailanman ng ahas na hawakan ito pangalawa. Sa polar city na ito, kadalasan ay may mga kakaibang tao at iba't ibang lahi sa loob nito. Hindi kami pamilyar sa kanila. I've took this into consideration. Tingnan natin pagbalik natin. Aaron. Tetanggo na sana ng ulo si Fumang. Sa sandaling ito, ang pinto ay itinulak ng isa sa kanyang mga tauhan. Kumunat ang noo ni Fumang, anong ginagawa mo, maliit man o malaki, hindi ka ba marunong kumatok bago ka pumasok? Ikanaway ni Aaron ang kanyang kamay, na nagpapahiwatig na hindi kailangang gawin ito ni Fumang. Sabi ng magalang niyang kalaban, anong problema? Magsumbong ka sa, isumbong mo sa pinuno ng alyansa, ang malaking. Hindi maganda ang kaganapan, ikaw. Bumaba ka muna at tingnan mo. Humihingal ang mga tauhan ko. Si Aaron at Fumang ay nakasimangot sa isa't isa at tumakbo pababa ng ilang hakbang. Sa ibaba ng bulwagan, isang grupo ng mga disipulo ang nakabuo na ng isang malaking bilog. Hindi nila alam kung ano ang nakapalibot sa gitna. All go away, the leader is coming. Naghiyawan ang mga lalaki. Isang grupo ng mga disipulo ang mabilis na nagbigay daan sa Aaron. Nang makaalis ang mga tao, nakita ni Han sa isang sulyap kung ano ang kanilang napapaligiran. Sila ay dalawang simpleng mesa. May dugo sa buong mesa. Si Bai Xiaosheng ay halos mamatay sa mesa. Mabilis na naglakad si Aaron,
ngunit sa parehong oras, hindi niya maiwasang tumingin sa labas. Sa kalye ng inn, si Linlong ay gumagala sa hangin. Tila babagsak na siya anumang oras. Masyadong dim ang silver light sa katawan niya. What's up? Ano ang problema? 3,000 hakbang patungo sa mesa, isang direktang enerhiya sa katawan ni Bai Xiaosheng, puff sa lakas ng loob sa katawan, biglang nagbuga si Bai Xiaosheng ng itim na dugo, ngunit ilang beses lang nagpumiglas, ang buong tao ay nakoma muli. Fu Mang, ingatan mo siya, sa sandaling bumaba ang boses ni Aaron itinulak niya ang karamihan at lumipad sa ere. Sa oras na ito, ang hangin sa ilalim ng kanyang mga paa, kasing bilis ng kidlat. Ang puso ni Aaron ay isang mahinang pag-aalala. Sa gitna ng kalangitan, si Linlong ay itim at asul, at ang Aaron ay nakapasok pa rin sa kanyang katawan. Sa lakas ng Aaron, ang pilak na ilaw ni Linlong ay unti-unting nagpapatatag, ano na? Anong nangyari? 3,000, may nangyari. Matagal na nagsalita si Lin. Ang kanyang malaking pinsala ay naging dahilan upang siya ay ganap na hindi makapagsalita, ngunit ang kanyang kalooban ay nagsabi sa kanya na dapat siyang kumapit, tinambangan kami pabalik sa isla ng Xianling. Ang Aaron ay biglang nagulat, ang buong tao ay hindi kapanipaniwala, imposible, ang ruta ay nakatago, itinuro mo rin ang pasulong at paatras, paano tambangan? May isang tagaloob na, si Lin na matagal na nagsabi na may sakit, mayroon tayong isang multo sa loob, na naglalantad sa aming kinaroroonan, kapag nasa kalsada na tayo, nagtakda na ng ambush ang kabilang partido. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po.